Magandang araw po sa inyong lahat mga karbin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga karbin natin, Migs Nograles nangumpisal, kasabwat pala si Hontiveros sa PI. Nako, tamba nangingisay sa takot. Yan mga karbin natin ang ating alamin mula po rito kay Sagam TV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Nagulantang ang buong Kongreso, lalong-lalo na ang Senado sa matinding revelasyon ni Representative Migs Nograles. Kasabwat pala sa People's Initiative ang Senadorang si Risa Hontiveros. Nagulantang ang lahat sa matinding revelasyon na ito na nanggaling sa kabit ni Tambaluslos Romualdez na si Migs Nograles. Ang hula ng ibang taong bayan na may mga kasabwat ning Senado sa likod ng PI na ito ay totoo nga, at di umano'y hindi nakakagulat kung sino ang senador na ito sa kadahilanang ang taong ito na si Hontiveros ay masisilaw din sa pera. Para nga sa buong impormasyon, panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, Ang isyong ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, Ang isyong ito ay naging usap-usap. Sabi din naman ng isang netizen, ang galing ni Raffy Tulfo magpayo at mag-expose, pero hindi naman niya ginagawa o sinusunod. Clearly, a hypocrite. Ang galing magtanong ni Senator Alan Cayetano. Very professional at marespeto sa mga taong tinatanong niya. Malumanay magsalita at nakafocus lang sa issue at hindi naakusakan agad o pinagbibintangan ng mga taong tinatanong. Sabi din naman ng isang netizen, remember, Senator Cayetano is a good lawyer. Check his educational background. He can put on a stand legal question and you cannot escape your lies and true intention. Noon pa man talaga, Cayetano is so smart and good-hearted. Isa po sa mga constituent ni Romualdez ang magsasalita dito, ha? Pakinggan po natin. Sabi niya ate, tanong ko sa iyo, anong ginawa sa iyo ni speaker at ganyang ka makapanira sa kanya? Sobra yang paninira mo dahil lang sa pamilyang Poon Duterte. Excuse me, FYI, wala akong pakialam sa mga Duterte. Alam mo ate, taga Leyte ako. Waray ako. Dati naming congressman yan. Ang mga Romualdez ay namumuno sa District 1 sa Leyte mula sa magulang nila. Mula kay Biho at saka kay Kukoy, mga magulang nila, Alfred Romualdez, Martin Romualdez, magpinsan yan, nagpapapalit-palit lang sa posisyon sa Leyte. Sa ilang dekada, walang nangyaring maganda. Ngayon po mga kababayan, paano natin ipagkakatiwala ang buong bansa dito sa tao na to? Dito kay Martin Romualdez. Ayan po, taga-Leyte yan. Yan si Sir, taga-Leyte yan. Walang nagbago sa Leyte. Ilang dekadang namumuno. Yan si Kokoy Romualdez, ama po yun ni Martin Romualdez. Yun po ata yung, ano ba yung kapatid yun ni Imelda o... Basta, sila yung mga magkakamag-anak ng Romualdez, no? Basta tatay po ni ni Martin. Ngayon po mga kababayan, ang problema po natin dito, yung mga pumuposisyon na yan, yung track record nila sa kani-kanilang mga distrito, hindi po magkakatiwalaan. Ngayon, ang kaibahan nitong mga Romualdez na to sa mga Duterte, pagka yung mga Duterte, binira sila ng ganyan,
hindi po mga trolls ang nagtatanggol sa kanila. Trolls po ba tayo dito, no? Mga trolls na ganito. Wala pong ganitong trolls, no? Ang problema po dito, pagka binira itong mga Romualdez na to, kailangan pa nilang manglimos ng suporta na di umano nagbabayad pa na, di umano nagbabayad pa ng mga trolls ha para ipagtanggol sila. Pero yung mga Duterte, organic ang mga individual na nagtatanggol dito sa mga Duterte. Taliwas po to sa nangyayari dito sa mga Romualdez. Yun po ang kaibahan, mga District 1 ng Leyte hanggang ngayon pangit pa rin ang Leyte, walang kaklas-klas, di ba? Mahirap na municipality, mahirap na city. Paano mga kurap ang pamilyang Romualdez sa Leyte? So yan, grabe mga karabyo, no? Talagang tahasang binulgar kung ano ba talaga ang sitwasyon or ano ba talaga, may progreso ba talaga sa Leyte, yung sinasabing kung saan nagsimula itong si Speaker Romualdez, diba? Kasi mga karabyo natin, mahalaga po yan, no? Kung gusto nilang pamunuan ang national government, dapat ipakita po muna nila na yung local government nila ay maayos, di po ba? Kasi yan po ang magiging replika, diba? Replika ng ating ng kanilang pamumuno, di ba? Like ex-president or former president Rodrigo Roa Duterte, di ba? Ang Davao po, di ba? Nababalita po sa TV na maayos, di ba? Oh, kontrolado. So, kailangan ipakita po muna ni Romualdez, di ba? Yung katibayan. Di ba? Na maayos po sila sa bagay. Ipinapakita po nila ngayon, di ba? Na walang kaayos-ayos, di ba? Puro gulo. Yan. Gulo po ang dala nila sa gobyerno. Nako. So, yan mga karabin natin, dapat kayo pong ay hindi naman natin sinasabing wag yung suportahan, di ba? Ang ating lang, mga karabin natin, mag-isip-isip din po kayo, yung mga supporters, di ba? Kung sino ba talaga ang susuportahan ninyo, di ba? Gaya nga sabi ko kanina, kailangan magsimula muna sa kung saan sila nanggaling, kung maayos ba yung pinanggalingan nila, di ba? Kung anong klaseng lugar yung pinanggalingan nila, kung anong klaseng pamumuno ang ipinakita nila doon sa kanilang lugar, di ba? Gaya nga ng sinasabi ni Sir kanina, na walang kaayos-ayos. Nako. Hindi natin kakilala yan. Hindi natin kakilala yan. Paano daw, ayon dito kay Sir, corrupt daw yung mga Romualdez sa Leyte. Ngayon po mga kababayan, ipagkakatiwala nyo po ba ang ating sambayanan dito kay Martin Romualdez? Gayon yung mga tao, yung mga nasasakupan nila dyan sa Leyte, sila na po ang nagpapatotoo kung anong klaseng mga tao yung mga Romualdez na yan. Hindi po sa atin nanggaling yan. Nanggaling po yan kay Sir. Nanggaling po yan kay Sir. Yan po yung mga taong nasa mga mataas na kapangyarihan ngayon sa pamahalaan. Yan pong mga klaseng politiko na meron tayo. Tapos sinasabi nitong mga crocodile na to, pag daw naamendahan yung mga provision sa 1987 Constitution, aasenso ang ating bansa. Mga loko-loko, huwag nga kaming lokohin. Huwag ganon. Imposibleng mangyari yun. Suntok sa Mars yun. Mga brad, imposibleng mangyari yun. Pagka na-loosen nyo na yung mga economic provision natin, biglang uunlad. Hindi. Mas dadawi yung kukurakutin ninyo. Kayong mga crocodile kayo. Diba? Yun yun. Kaya tayo mga kababayan, hindi tayo gano'n is-aside dyan sa pag-aaminda na saligang batas. Kasi kung ngayon nga, konti pa lang ng pera natin, di mamando ng maayos. What more pagka umaagos yung pera, di ba? Aagos din ang korupsyon, panigurado. O dito na po tayo kay Senator Risa Ontiveros at Senator Alan. Panoorin po natin sila magbirahan. Answer, Mr. Yusek De Vega. Yes, sir. Technically, dahil OFW sila, dapat sa DMW. Okay, But DMW, bakit hindi nyo binigyan ng abogado
Ni-requestan kayo ang aga-aga pa, August 30. Naku po. Your Honor, Ayan na. meron po. Meron po kaming hinire na abogado sa Italy at meron na po silang abogado. What date, sir? The very first time we came to know of the incident, a fact-finding team was sent there and the fact-finding members hired a lawyer immediately. Your When, sir? When? Tapos pinagbibintangan na, ba't ang tagal ng abogado? Ang tagal ng report eh. Baka may online, Mr. Chairman. So, Dr. Lalia, because I have limited time, I want to get to the bottom of this. The Chairman and Sen. Risa are just being gracious to me. Give me the dates. Kailan nyo nalaman na may scam at kailan kayo nakahire ng abogado? Your Honor, the team went there in second week of October. Oh, And then- August pa lang sinabi na eh. Di ba may tao naman kayo doon? Yes, Your Honor. Conjen Cato, ilan ang Pilipino sa Milan? About more than 100,000, Ilan ang Pilipino sa Italy? about 167,000. So, isa sa pinakamalaki sa Europe? Opo. Okay, Yusek Olalia, magkaibigan tayo ha, but let me be forefront dito sa hearing na to ha. Meron ba kayong senior official doon sa Italy? May labor attaché kayo nung August last year? Yes, Your Honor. Meron po. Wala. Oh, Mr. Chairman, So, please note, hindi alam ni Yusek na wala silang senior official doon. Kaya nagkaganito, kasi trabaho nyo yan eh. At isa sa pinakamalaki ang Pilipino sa Italy. Hindi alam ng ating mga kababayan, hindi trabaho ng Congen yung issue na to. So, Miss Apple, trabaho to ng DMW. Ang problema, pag nagmamarites, kailangan mag-research. Di ba? Chat group. So let me stop at you first and go to Miss Apple. Miss Apple, alin sa mga sinasabi mo sa Tribune ay personal knowledge mo at ilan doon ay chismis lang na napakinggan mo lang? Yung tungkol lang po kay Crisel Respicio. Ang ano yon? Yun lang ang... Umamin na. Sabi ko sa Daily Tribune, yung iba naman po sumbong na po ng Kaya nga, so chismis. sumbong po. Ano kaibahan ng sumbong at saka chismis? Sumbong nangyari po talaga sa kanila. So paano alam mo na tunay na nangyari? Hindi lang po isa ang nagsabi. So 400 ang nabiktima dito lang na to. Ilan ang estimate na nabiktima sa buong Milan ng mga patronato? Sabihin mong 1,200. Kaya ba ng Congen harapin ang 1,200 na tao? Oh, so bakit kayo nagko-complain na hindi naharap personally? So hindi na, Di ba? Your Honor, hindi Ang naman- mga senador ba, hinaharap ba namin kayo lahat personally? Gusto namin. But there are 110 million Filipinos. Your So yun Honor, nga ang sinasabi kapag ka-chismis kasi. Di ba? So kung grupo-grupo yon, haharapin ng Congen yung leader ng mga grupo. Iba yung hindi inaasikaso, iba yung hindi hiniharap. Yung Secretary ba ng Justice, hinaharap ba niya lahat ng complainant? Oh, di ba? So, ano yung totoong sinabi nyo sa Tribune at ano hindi? So, sinabi nyo ba sa Tribune na kumikita si So, may I ask Mr. Hernandez, sino Mr. Chair, sinasabi nyo na The condolence of Senator Alan. Mr. Chair, Senator Rizzo. Naku if po. I just may, gusto kong mas pahalagahan yung sinasabi ni Miss Apple sa atin mula nung nakaraang hearing na maaring hindi lahat ay personal knowledge na sinabi naman niya, may mga sinabi sila na reklamo sa kanila at nirelay lamang nila. Pero ito po ay yung marami din ay masasabi nating personal knowledge na karanasan niya sa either sa sarili niya or sa mga kababayan sa Milan na nagkwento sa kanya. So Yeah, ito po Mr. may Chair, higit magkaiba na po yung halaga. personal knowledge at yung kwento. Okay Hindi po. po personal Pero, knowledge yun. All right. So, I'm not we're lawyers here, so we discussing- have to make that, I diba? am not a lawyer, Mr. Chair. Yeah, pero but ang this sinasabi is a legal matter, so we have Well, to be hindi lang clear po about ito it. legal matter, pati po para sa akin bilang author sa isa sa mga resolusyon na Kapagtanggol. pahalagahan yung sinasabi niya na Miss Apple. Yes, but mula Senator dun kay- Risa, Miss if I Alan, go if I here may and just say, I Miss- go here and say na Chair. kwento ng mga tao tungkol kay Risa, magre-react ka eh. Mr. Career Chair, to ng mga taga-DFA, hindi Mr. pwedeng Chair. chismis Correct. or no, hearsay ang ay, gagawin natin dito. Doon ako No, pinaka I'll go there if you So, allow Mr. me Chair, after Mr. Hernandez. Babalikan ko sila. no, Na-interrupt kasi fairness, yung trend ng pagtatanong. I Correct. am Hindi sorry. ko
Hilig po yan ni Senator Risa, no? Habang mayroong nagsasalita, viral lang siya. Stusan lang ah. Suspension? May I, Mr. One minute Chair, suspension muna. may I just complete para kay Miss Apple? May I just complete? Ayan, mabilis lang po yan. Mga patalastas na yan, mga ano lang yan. Yan ang, 5 seconds. halaga Ayun. at respeto yung sinasabi ng resource person natin na hindi lamang chismis. So that was the main point of my interjection. Thank I'm you, sorry Mr. for that, Chair. Madam Chair. I'm zealous you, about Ms. PSA and Anala. GMC. I'm sorry for that. Miss Apple, hindi ko po. Senator Alan Peter, kasi ganito rin sa akin din bilang isang media practitioner at meron akong programa Wanted sa radyo. Tama ka, meron yung tinatawag na personal knowledge. Meron naman din yung lumalapit sa akin para magsumbong. I don't have personal knowledge of their experience kasi wala naman ako doon. Pero I took their word for it because pumunta sila sa akin, nagsasabi na sila ay nasaktan ni so-and-so at nagpapakita ng mga dokumento. So yun ay valid sa akin. Ang kaibahan, Mr. Chair, ikaw, tatawagan mo yung opisyal, tatanungin mo siya. So kung mo, nagsumbong ako sa iyo, Sir Tulfo, mukhang kumikita na si El Mercato, hindi niya inupuan. Tatawagan niyo po siya. Kung mukhang guilty, didiinan niyo po siya. Pag hindi, hindi. Eto po, meron na writings of a hatchet job, which by the way, Mr. Chair, that's what I want to go to. But I will tell Miss Apple nga na hindi ko minamaliit yung experience OFW malasakit mo. I'm just putting it together with what happened sa Tribune. If you give me lang a few questions, Mr. Chair, I'll prove my point. No? Pero hindi ko minamaliit yung inyong, in fact, I thank you for coming forward kasi nakakatulong to sa mga taga-Milan. I thank you for having time for a chat group. Sinasabi ko lang, kung 5 na nabasa mo ay totoo, pagka yung 1 o 2 hindi mo sure at sinabi mo sa dyaryo, naapektuhan yung buong testimony mo. So kung may magsumbong kay Chairman Tulfo, inaapi yung 300 OFW at mukhang totoo yun, isumbong mo. Sinabi, Mr. Chairman, kinunan ng tigpa 500 yung mga OFW. Totoo yun, sumbong mo. Pero sinabi, Mr. Chairman, yung DFA Secretary, inupuan. Yung migrant workers, inupuan. Si ganito, inupuan. Tapos pag tinanong ka, paano mo alam inupuan? Sinabi lang po nila. Pero sinabi naman po nung iba, hinarap sila. Nadadamage yung testimony mo eh. So yan mga karabin natin, ano po ang inyong masasabi? No, dito nga sa mga lumalabas na mga balita. Nako, talaga naman no. I-comment lang po sa baba para sa at alam po ng ating mga kababayan ng inyong reaksyon patungkol po dito. Alright? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para update ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, at huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Sagam TV. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Maraming salamat po.